Magandang buhay po sa lahat mga ka-agri. Narito po tayo sa bundok ngayon. Papakita ko sa inyo yung mga pakpaklawin na pinag-aagawan ngayon ng mga plantito at plantita. Maaring tila bangungot pa sa ating isipan ang nangyaring trahedya, ang baha na dulot ni Ulysses Quintarole at ng mga nagdaang pang mga kalamidad sa ating bansa. Subalit, ano nga ba ang papel na ginagampanan ng pakpaklawin? May kinalaman ba ito sa pagpigil sa baha? Yan ang ating alamin sa vlogs na ito. Tara at puntahan natin yung mga pakpaklawin na meron sa bundok. Yan o, konting ulan lang yan o, baha na. Hindi dati ganyan ang mga ilog sa bundok. Isang side lang itong, yan o, yan ang mga pakpaklawin o. Makikita nyo, tapos sinadya ng Diyos na dyan sila itanim. Dyan sila hayaang lumago. Yan o, kita nyo. Isang species pa uli yan ng pakpaklawin. Ang unang role nila dito sa ecosystem ay binabasag nila yung mga malalakas na patak ng ulan para hindi masyadong bumilis ang agos ng tubig at hindi bumaha. Yan o, kita nyo, strategically God placed there sa mga lugar na binabaha. Sa mga lowland, wala yan. Tingnan nyo, halos labo agad ang tubig, konting ulan pa lang. Ayan, naguho ng lupa. Isang faktor lang ito. Ang matindi pa ay yung mga illegal logging, kaya gumuguho ang mga lupa. Pero gusto kong bigyan din lang itong kahalagahan muna ngayon ng pakpaklawin sa ating ecosystem. Yan o, kita nyo, nilagay ng Diyos yan, hinayaan ng Diyos na tumubo sa mga kape. Parang lulumbo yung ilalim niya o. Yung bulk ng kanyang ilalim, yung dami ng kanyang itong lumot-lumot, it absorbs yun sa raindrops, yung maraming patak ng ulan. Pag tag-init, tapos biglang ulan, nandyan yan o, kita madahan na ang patak ng tubig kapag ka nanggaling na sa taas. Yung dahon naman niya sumasahod sa malakas na ulan din, sinasala nito, yung labis lang ang bumabagsak. Kaya malaking tulong siya sa ecosystem. Kahit hindi ako environmentalist, hindi na-restop, alam ko na yan ang isa sa number one dahil kaya pinagbabawal ang DNR na kuhanin. Tapos tayo yung mga tao nagpauso ng pagiging plantito-plantita, walang habas na kinukuha sa gubat. Naku po, after watching this video ay maghunos dili po kayo. Ito po yung may kinalaman talaga ito sa biglaang paglakas ng tubig. Ayan o, kita nyo, ang laki, nasa kape. Ang daming tubig na may stock nyan. Kung tatanggalin mo yan, tinanggalan mo ng proteksyon ng ang ating buhay. Yan o. Kita nyo. Marami siya sa mga kape. Yan o. Yan o. Kita nyo yan? Laki. O. Kaya talagang mag-isip ka kung kaibigan, kaibayan, kung kukuhanin mo yan at bibilhin ng mahal. Yan o. Maraming buhay ang maililigtas niyan kung hindi mo bibilhin. Kaya lang naman walang habas yan na kinukuha sa gubat. Natutok sa yung mga seller na manguha dahil may bumibili. So huwag na po nating bilhin dahil pwede pa tayong makasuhan ng DNR kapag bumili lang tayo. Ano po? Yan, nakita niyo yung species. Ang laki ng dahon niya. Kaya niyang basagin yung mga malalakas na patak ng ulan. Nang sa ganyan yung ragasan ng tubig ay hindi katulad ng ginawa ni Ulysses sa atin. Ano po? Hindi naman sa ako extreme, kundi pwede ko, ituturo ko rin sa inyo yung mga nagpo-propagate po niya, pwede naman niya i-propagate yung mga meron na para hindi na pumunta sa bundok at kuhanan yung mga mararami pa niyang species na yan. Yung pores po niyan, doon sa ilalim, yun yung dark brown, pwede mong kuhanin ng himasin mo tapos ibudbud sa mga pabulok ng bunot, yun po ay sisibol lang, hindi na tayo punta sa gubat at matoksong manguha ng mga illegal na yan. Ano po, yun po, sana nakakaintindihan tayo. Tulungan natin, kung mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating bayan, mamahalin din natin po ang atasan. Para sa kapakanan ng susunod sa lahi, sana po ay naintindihan nyo ito at sa buhay itong aking vlogs na ito. Yan o, kita nyo sa mga niyog. Bakit sa mga niyog? Kasi nga, ang lakas ng volume ng tubig na nanggagaling sa taas. Yan ang purpose ng Diyos yan, kaya nilagay niya sa kalikasan. Ano po? Yan o, kita nyo, isang species siya ng pakpaklawin. Eh sino ga namang hindi maaakit, kaganda naman eh. Oh.
Kaya yung mga nagsimula po yan sa mga foreigner na nabili ng mahal, kaya mga Pilipinong may pera din nakiuso na. So sana po ay mag-isip tayo, kung patuloy tayo mag-isip through this vlog, kung atin bang kukuhanin ang mga pakpaklawin. Alin ang gugustuhin natin? Ang magandang bakuran na perwisyo ang kalikasan, perwisyo ang ating inambayan, ating mga kababayan. Mag-isip po tayo. Para po mas maintindihan natin ang kahalagahan ng aking video na ito, panoorin po natin ang eksena ng baha sa aming lalawigan sa loob lamang ng ilang minuto. Okay? Ito po yung resulta kapag hindi tayo kumilos na alagaan natin kalikasan. Pinubos natin, lalo na pag inuubos natin yung mga pakpaklawin na nakakapigil din ng baha. Mga puno, yan o. Magdamag na umulan ng ganyan lang naman yung ulan, no? Pero ito na agad yung resulta o. Pag maghapon pa itong ulan ay talaga namang umaate ka buong baha na ito. Abot na yung bahay namin. Panoorin nyo pa yung ibang mga video footage na mga baha sa aming lalawigan kapag ka umuulan. Dati hindi ito ganito. Kala ko hindi makakalusot, napakalalim. Putik na yung aming CB125 ay magbaliktad. Lakas, lalim, lakas ang agos. Ano, lubog bahay. Biglang bigla yung lalim ng tubig dito sa amin dito sa Nauhan, Oriental Mindoro. Hindi naasahan na lahat ng mga residente dito na ganito kalalim, kabilis. Walang hangin pero biglang kauulan, bigla na lang lumalim ang tubig. Hindi po talaga laging binabaha itong kurba, pero dahil sa climate change at pagkasira ng kalikasan, ganito na yung nangyayari ngayon. Yan. Kurba pa lang po ito, hindi na ako makakapunta dun sa sa boundary ng Nauhan at Calapan. Mas matindi dun. Ayan, kita nyo yung jeep oh, harap na harap siya oh. Doon sa gitna, doon sa part na yun malalim, talagang halos bumaligtad ako. Biglang bigla yung malalim na ng tubig. Ano, kita nyo yung sundalo, yung pulis. Yan. Kinakailangan kaya ng mga residente dahil malakas ang akaret ng tubig. Yan yung iniwan ni Ulysses dito sa amin sa Oriental Mindoro. At yung Bulalakaw pa, sobrang dito na lang mapuntahan dahil sara-sara ang daan. Madaming baha na dadaanan. So dito lang tayo nakapag-picture sa Nauhan. Nauhan pa lang po ito. Ayun, sana po ay nakapagdulot ako ng gintong aral at sana ay napag-isip-isip natin kung anong ating gagawin, kung mamahalin ba natin ang ating kalikasan o hindi, o pananatilihin natin ang ating gusto lamang sa pansariling kapakanan. Muli, ito ang inyong ko-agree, Eric Tinero. Signing off na po tayo. See you on my next videos. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines.